The cup of blessing, which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread, that magsabing one bread, and one body. For we are all partakers of that one bread. First Corinthians 11:23-31. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. And after the same manner, also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Ulitin ko. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. That is why in verse 28, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Why? 29, for he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Ang result, verse 30, for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep o namatay na. So what should we do? Ang sabi rito, verse 31, for if we would judge ourselves, we should not be judged. Kaya pala maganda, ikaw na humatol sa sarili mo. Bago dumating pa yung paghatol ni Lord, no? O mapaalalahanan tayo. Maganda tayo na mismo ang mag-discern. May mali ba ako? Meron ba dapat ako ituwid? Meron ba ako dapat hinga ng tawad? Dahil kung hindi natin gagawin yan, ang sabi ng Bible, you will eat and drink damnation. Kumbaga, may sumpa. Kaya nga ang sabi rito, kaya marami nagkasakit at marami nang namatay. Dahil nga, hindi nila ginudge sarili nila. Father Lord, mahalaga po ito, mensaheng ito. Dahil it speaks about you. It speaks about your church. It speaks about how blessed are those people who have become a part of the true church, your church.
God, nawa ang deep truth sa ito ay kalamatanggap. At ma-realize nila what they are missing. Lord, I pray, Lord, sa kanilang pagtanggap ng message sa ito. At sa kanilang pag-apply nito sa kanilang life. At sa kanilang paghingi ng tawad sa mga pagkukulang sala nila. Dalayan ko, Panginoon, na maklaim nila ang pangako mo. Dalayan ko, Panginoon, ang pagbuhos ng iyong Banal na Espiritu sa kanila. Dalayan ko, Lord God, ang pagbibigay ng mga miracles sa nangangailangan ng miracles ngayon. Wala po dapat mamatay ahead of time. Lalo, Lord God, kung hindi pa namin nagagampanan ang dahilan kung bakit mo kami tinawag. Lalo, Lord God, kung wala pa kami nadadalang kaluluwa sa iyo. Lalo, Lord God, kung naging unfaithful kami sa calling mo, Lord. Wala po dapat munang mamatay hanggang hindi namin natapos mission namin. God, I pray, Lord God, what we have sung a while ago, about your power, about your goodness, ay ito talaga ang mangyari sa aming life. Salamat, Lord. Ito ang aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabang amen. Again, kamay mo katabi mo at sabihin mong, love na love ka ni Jesus Christ. Balik ko lang ito. Ang pamagat ng mensaheng to is, what is the body of Christ? Mga kapatid, napakahalaga na ikaw po ay maging miyembro ng iglesia ng ating Panginoon Kristo. Yung totoong iglesia ng ating Diyos na isinilang sa araw ng Pentecostes, na kung saan bumuhos ang banal na Espiritu. Hindi po biro ang pinuhunan ng ating Panginoon Kristo para lamang maisilang ang totoong iglesyang niya. The birth of the church is full of power. But before power flowed, there was so much pain and sacrifices. At mismo si Jesus Christ ang nakaranas niyan. Hindi po maliit na bagay ang pinuhunan ng ating Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus Christ. Meron siyang ibinigay. Meron siyang paghihirap. Meron siyang pagtitiis. Meron pagsasakripisyo. Even yung mga pagtanggi ng mga tao sa Kanya, kinakailangan maranasan niya yan. Even yung bayan na mismo pinaggalingan niya na tumanggi sa Kanya, ay kinakailangan tiisin niya yon. Mismo sa kamay ng mga tao na lilikha niya, ay nakatanggap siya ng pag-aalipusta, pagmumura. Yan po ang background ng kapanganakan ng totoong iglesia. And every churches ay makakaranas po ng mga bagay na yan. Itong church na to ay hindi po na iba. Itinatag ng ating Panginoon Kristo itong iglesyang ito na merong kapangyarihan. Dahil kung hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay naitatag itong iglesia ito, matagal na sanang wala ito. At kakambal po ng kapanganakan ng iglesyang ito ay maraming pains, maraming sakripisyo sa mga kapatiran natin. Kasama na ang iyong lingkod. Maraming gabi, kapatid, ay natutulog kami na wala pong laman ang tiyan.
At hindi lamang yan, kapatid. Hindi lamang ako, marami din sa inyo. Mismo, ang magulang ko, ang mga kapatid ko, dahil sa aking pananampalataya, ay tinakwil ako. Kung hindi nyo alam, dapat tiisin. Dapat tiisin. Dapat tiisin. Dahil kung si Jesus Christ ay nagtiis, sino ako, sino kayo ang hindi magtitiis? Dito lamang sa lugar na ito, ay iba-ibang uri ng paglalait ang tinanggap ng iglesyang ito. Paghahamak, pagmumura. At umabot pa kami sa radyo na iniiskandalo ang iglesyang ito. But I thank God dahil siya ang nagtatag dito. Meron pong kapangyarihan ang iglesyang ito. Na mismo si Jesus Christ ay nagsabi, even the gates of Hades shall never prevail. Kaya kung ikaw ay bahagi ng iglesia ni Jesus Christ, if God is for us, who can stand against us? Sino ang mananalo sa atin? Sino ang magtatagumpay sa atin kung tayo ay bahagi ng totoong iglesia ng ating Pangdiyos? Ang dahilan kung bakit kahit kayo ay mahihina, ay marami sa inyo ay nakakatayo pa at nakakabalik sa iglesyang ito, it is because the church was born with power. Kakambal na po ng iglesia ng Diyos ang kapangyarihan. Kaya kanina habang umaawit tayo, feel na feel ko ang message na itong dadalhin ko sa inyo. Dahil mainawit natin, yun na mismo ang message na ito. Hindi po mahina ang iglesia ng ating Panginoon. Dahil ang ulo ng church ay walang iba kundi si Kristo. Lahat magsabing praise the Lord. Pwede ba natin muna sambay ng ating Panginoon? Let's just love Him. Let's just worship Him. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ganong unawa, I hope mas maiintindihan na ninyo ang kahalagan ng communion, ng breaking of bread, ng pagiging bahagi ng totoong iglesia ng ating Panginoon. Kaya I urge you, kapatid, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, natanggapin mo ang katotohanan kung hindi mo pa tinatanggap. Magpabautismo sa tubig sa kanyang pangalan at tumanggap ng banal na Espiritu. Dahil yun lamang ang paraan para ikaw ay maging bahagi ng iglesia ng ating Pangdiyos. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Mga kapatid, nanalangin ang ating Panginoon Kristo na sinabi niya, kapatid, sa John 17:15, I pray not thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Maraming tao, gusto na nila matapos ang buhay nila dahil hindi nila matagalan ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Hindi nila matanggap ang mga pag-uusig. Hindi nila makayanan ang mga problema. Kaya mismo, yan po ang prayer ng ating Diyos na nagkatawan tao na si Jesus Christ, na ang sabi, Lord,
Hindi ko sinasabi na tanggalin mo kaagad sila. Dahil kung mawawala kaagad tayo, tulad ng nilalais ng iba, ayaw ng pagsubok, gusto kaagad nila mamatay, papaano mo makikita ang kapangyarihan ng ating Diyos? Papaano mo masasabi na merong power ang ating Pang-Diyos? Papaano mo masasabi na ang kanyang church ay may kapangyarihan? At mismo, ikaw ay merong kapangyarihan. Kaya, ang panalangin ng ating Panginoon ay, Lord, dalangin ko sa aking panalita na maging victorious sila, magtagumpay sila, ma-overcome nila ang anumang uri ng pagsubok at problema. Ilan mga tao na dahil hindi nila makayanan ang init ng pagsubok, ay nag-compromise na lamang. Kinalimutan ang Word of God. Pagka ginawa natin yung kapatid, mas kawawa yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa naakilala ng katotohanan. Kaya we must stand firm, stand still sa pangako ng ating Diyos. Dahil hindi lang tayo ang nananalangin na maging matatag tayo. Mga kapatid, maraming tao nananalangin ng mali. Ang pinagpe-pray nila, Lord, tanggalin mo itong problemang ito. E paano kung ang problema mo ay anak mo? Gusto mo ba ang anak mo ay kunin na ni Lord? Paano kung ang problema mo ay asawa mo? Gusto mo ba ang asawa mo mamatay na? Di po ba ang mas tamang pag-pray natin, Lord, gawin mo akong matatag sa problemang ito. Gawin mo akong matibay sa problemang ito. At habang nangyayari itong problemang ito, maging ilaw ako at asin. Maging magandang ehemplo ako sa kanila. Lahat magsabing amen. Kung naniniwala ka sa mensaheng ito at damang-dama mong pangungusap ni Lord, can we just worship the Lord? Hallelujah. 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 Sa panahon ngayon, kapatid, paano ba Tagalog yun? Nagahari ang pwersa ng kadiliman. Lumalaganap ang kasamaan. Maraming pamilya ang nasisira. Maraming future na dapat maganda para sa inyo ay hindi marirealize. Dahil nga sa kasamaan. Hindi naman pwede magpaalam kaagad tayo. Hindi naman pwede umayaw tayo sa labanan. Ang malungkot, kapatid, maraming mananampalataya na talo. Hindi dahil sa naging mahina sila, but because they have defaulted. Hindi sila lumaban. Dahil iniisip nila, wala silang kapangyarihan para maggapi ang pwersa ng kadiliman. Nakalimutan nila na ang church ay isinilang ito with power. Walang anak ng Diyos na natatalo, kapatid. Hello? Walang totoo. I'm speaking sa mga totoong anak ng Diyos. Pwede bang pabayaan ng tatay natin si Jesus Christ ang kanyang anak? Hindi po papayag ang Diyos na manood na lamang siya habang tayo nakikipagbakbakan. Natatalo lang anak ng Diyos dahil hindi siya lumaban. Dahil akala niya wala siyang armas mula sa ating Panginoon. Akala niya weak siya. Akala mo lang yan, kapatid. Yes, this world might be controlled sa kapangyarihan ng darkness. Gusto kong i-encourage kayong lahat. We still can be safe. Pwede pa rin safe ang anak mo.
Pwede pa rin safe ang kapatid mo. Pwede pa rin safe ang anak mo. Paano ito? Paano tinugon ng Diyos yung panalangin ng Diyos na nagkatawang tao? Ang sagot ng Diyos sa prayer ng ating Panginoon Kristo, I hope walang nako-confuse dito, ay ang cross. To be saved, we need the cross. Para may power tayo, we need the cross. Ang cross, ang kasagutan ng ating Diyos sa panganib na ating nararanasan. Kung inaakala nyo ang cross ay nagsisimbolo ng pagkatalo dahil doon namatay si Jesus Christ, nagkakamali po kayo at nagkakamali si Satan. Dahil sa cross, ang church ay naging powerful. Dahil sa cross, ang lahat ng isinilang na muli. John 3:3-6 ay naging powerful. Galatians 6:14-16, ang sabi po rito sa wikang English, but God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision. Ibig sabihin, kapatid, walang Hudyo ang pwedeng magmalaki. Wala ring hindi Hudyo o hindi ang pwedeng magmalaki. Magmamalaki lang tayo dahil nga sa cross. At yung po ang sinasabi ni Pablo. Kaya po siya naging matapang. Kaya po siya naging powerful. Kaya po, even yung kamandag ng ulupong o viper na kumagat sa kanya ay walang kapangyarihan sa kanya. Hindi dahil sa power niya sarili, kundi dahil sa power ng cross. At ako'y naniniwala, marami sa inyo na akala ni Satan dinaig na kayo. Lilayo kayo sa totoong church, but now you are here. Ipinakita ng ating Diyos kay Satanas, walang pepedeng tumalo sa anak ng Diyos. It is because of the power of the cross. Nandito tayo muli at marami sa inyo ang nakabalik. At marami sa inyo ay nandito pa rin despite you are weak. It is because of the cross. Dapat matagal na tayong talo, Eman. Dahil mahina tayo physically. Mahina tayo emotionally. Para maunawaan yung sinasabi ko sa inyo, nakita lang ba kayo ng taon sa intensive care unit na ang bumubuhay na lamang ang makina? Sino nakita nun? Bakit? Bakit makina na lamang ang bumubuhay sa kanya? Dahil halos nag-collapse na ang mga vital organs niya. Maring hindi na gumagana ang puso. Maring hindi na gumagana ang lungs. Tama ba o mali ang sinasabi ko? So, ibig sabihin, mismo siya, dapat patay na. But because of the machine, buhay pa siya. Hanggang sa ang katawan niya ay makalaban na. Marami sa atin dito mahina. Actually, hindi na tayo lumalaban sa kasalanan. Ang iba. Dapat patay ka na. Dahil ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Magtapatan na tayo dito, kapatid. Dahil sa kasalanan, dapat marami sa atin ay dapat gana. Pero ang bumubuhay na lang sa atin ay hindi na mismo tayo, kundi ang kapangyarihan ng cross hanggang dumating ay time na ikaw ay makapagsisi at magbagong buhay. Hindi nyo ba naunawaan yan? Ang cross na lang
Ang mensahe ng cross na lang ang bumubuhay sa atin. Pwede ba natin worship si Lord? Pwede ba tayong tumayo lang sandali? Nararamdaman ko pag-ibig ni Lord. Pwede ba natin i-worship siya, kapatid? Hindi ba dapat maging grateful tayo? May pag-asa pa rin tayo dahil ang bumubuhay sa atin ay ang kapangyarihan ng cross. Oh, I love you, Jesus. I love you, Lord. 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 Marami nga sa atin, hindi na tayo naninindigan sa totoo. Nagko-compromise na tayo. Dapat matagal na tayong gone. And because of the cross, may pagkakataon pa tayo na mandigan sa tama para mamahal mo sa buhay ay maligtas din naman. Huwag mong ikahiya ang ating Panginoon. Huwag mong ikahiya ang totoo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede na po kayo mo po. But a new creature. And as many as walk according to the soul, peace. Kita nyo, kapatid? Kung ikaw ay lumalakad sa batas ng cross o rule of the cross, anong pangako ng Biblia? Anong pangako ng salita ng Diyos? Sa English, if you walk according to this rule. Anong rule? Rule ng cross. Peace be on them. And not only peace be upon them, mercy be upon them. Pero kung hindi mo diniscern ang message ng cross, tulad ng binasa natin kanina, binalingwala mo ang rule ng cross, there won't be peace. There won't be mercy. Kaya nga ang sabi ng Bible, kaya marami sa kalang nagkasakit na. Marami nang nangamatay. Dahil ang giniit nila, ang rule nila, ang batas nila. Kapatid, hindi mo ba nare-realize ngayon? The more weak you are, mas kailangan mo ang power ng cross. Hanggang dumating ang point, ikaw na mismo ang marunong tumalikod. Pero hanggang ngayon, kapatid, kailangan natin ang isang tungkod. Walang iba kundi ang cross na aalalay sa atin. Hello? Ang may pakinig, makinig. Tayo po ay crucify sa world dapat. At ang world dapat ay na-crucify din sa atin. Kung paano po na-crucify si Jesus Christ, and the world is crucified in us, masasabi natin na safe tayo mula sa tukso ng sanglibutan. Pero bago mangyari yan, kapatid, na the same way that Christ was crucified at the cross, and the world must also be crucified in us, at tayo naman sa world, dapat maunawaan natin ang message ng communion or breaking of bread para matanggap natin yung mensahe ng ating Panginoon Kristo na sa pamamagitan ng Pablo na sabi niya, kung lalakad ka sa batas nito, brother and sister, you will have peace and you will have mercy. So Paul ay inihambing ang communion o Last Supper
na ito po ay patungkol sa katawan ni Kristo. Na ito po ay mismo ang iglesia. At mismo galing sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo na ito po ay isang tinapay o one bread. Para maunawaan nyo, kapatid, ang 1 Corinthians 12:27, kung masabayan mo, Sister Ann, ang sabi niya sa 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ and members in particular. Maliwanag po, kapatid, yung totoong iglesia ay katawan ito ni Kristo. So kayo na nagpapatuloy sa katotohanan at nabautismohan sa tubig sa pangalan ni Kristo at tumanggap ng bautismo ng banal na Espiritu, kayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. At dapat ka mag-rejoice. Can you say amen? Sapagkat ang ulo natin ay mismo si Kristo. So sinabi po ng turo sa Bible na dapat nating kainin ito. Itong bread na sumusimbolo sa katawan ni Kristo. Ang ginagawa ko ngayon, kapatid, ay ipinauunawa ko sa inyo kung anong nangyayari pagka tayo ay nagko-communion. Para hindi nyo babalingwalain ang communion o breaking of bread. So yung bread na pinapakain sa atin ay simusimbolo sa katawan ni Jesucristo. At ito ay pinutol-putol niya. So, ibig sabihin, kapatid, kung tayo ay totoong bahagi ng katawan ni Jesus Christ, pinutol-putol po tayo. Dahil kung anong nangyari kay Jesus Christ, nangyari din ito sa kanyang katawan. At kung hindi mo maiintindihan yan, walang power ka marirealize. Kung alam mo lang, you are so powerful. Kung alam mo lang yan. So, Jesus Christ, na pinalibutan ng kanyang mga apostoles, ay kumuha ng tinapay at hinati-hati niya ito. At binahagi niya sa mga apostoles. So the body, the bread, which is the body which is the church, I was broken. Unawain niyo mabuti, kapatid. At pinalalahanan ni Jesus Christ sa pamamagitan din ni Pablo na dapat nilang maalala ito. Because it speaks of His death. At huwag nilang kalilimutan ito hanggang sa araw na bumalik si Jesus Christ. So when His body was broken through that bread, at dumating ang time na He was crucified and died. What died also with Christ at the cross ay walang iba kundi tayo rin. Ngayon, kung hindi mo kinikilala na ikaw ay bahagi ng katawan ni Jesus Christ, na hindi mo nauunawan yung tinanggap mo na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at tumanggap ka ng Holy Ghost, hindi mo pinanghahawakan yan. O maaaring meron sa inyong kinahihiya nyo yan. Kapatid,
Dahil hindi ka born again, hindi ka kasama sa namatay sa krus. At kung hindi ka kasama sa namatay na krus, darating ang totoong parusa sa mga makasalanan. Ulitin ko, Romans 6:23, for the wages of sin is death. But because we were born again, ang namatay din kasama ni Kristo ay walang iba kundi ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Kaya kung namatay ka na sa cross, paano pang magkakaroon ng kapangyarihan ang kamatayan sa iyo? Hello? I hope na intindihan ng lahat yan. Death has no power sa anak ng Diyos. Kung sakali mang mamatay ka, ang namatay lang sa iyo ay ang iyong katawan, ang iyong laman. Pero sa pagtunog ng trompeta, mabubuhay ka muli at makasama mo si Jesus Christ. Bakit? Kung papaano si Jesus Christ ay nagtagumpay sa kamatayan at muling nabuhay, tayo rin na namatay kalakip ng kanyang kamatay sa cross ay muling mabubuhay. Kaya nga, importante maging bahagi tayo ng kanyang iglesia. Dahil ang totoong iglesia ni Lord, yun lamang ang namatay kasama niya sa krus. Wala nang iba. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Speak, Lord. Tulungan po ako, Panginoon, na maipaliwanag ko ito ng mabuti, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kung hindi mo kinikilala o hindi mo iniintindi at inuunawaan na ikaw ay bahagi ng katawan Jesus Christ which was broken, then hindi mo dinidiscern ang body ni Christ. Na kung saan maliwanag sinabi sa 1 Corinthians chapter 11, dahil hindi nila diniscern, hindi nila alam kung ano nangyayari pagka nagko-communion sila. Sumpa ang matatanggap nila. Ayokong sumpain ni Lord. Kayo, gusto nyo ba? Sinong may gusto rito sumpain ni Lord? So, ang katotohanan na huwag nating kalilimutan is this: His body was broken. Tayo yon. And when that man Jesus Christ died on that cross, tayo rin ang namatay doon. Kaya nga, eman sa ating lahat dito, walang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Walang kapangyarihan. Sabihan mong katabi mo, malakas ka dapat. Sabihan mong katabi mo, hindi ka dapat mahina. Hindi ka dapat talunan. Wala dapat kapangyarihan ang kasalanan sa iyo. Hindi ka kaya ng demonyo. Sabi mo katabi mo, hindi ka kaya ng demonyo. Akala ni Satan panalo na siya. Akala ni Satan talo na ang church. Hindi papayag si Jesus Christ. Sabihan mo katabi mo, hindi papayag si Jesus Christ na matalo ka. Let's just worship the Lord. That's why marami tao ang natalo sa trials. Dahil hindi nila diniscern na ang namatay doon ay hindi lang si Jesus Christ, kundi mismo ang katawan niya, ang church. Kaya gusto kong ulitin ito eh. I thank God, siguro, rima ito galing kay Lord. Kaya siguro lumabas sa bibig ko at sinabi ko kay Julie Per, 7, 8, 10 years ago, sabi ko, babalik ka rin. Siguro noon pa lamang rini-reveal na sa akin ni Lord na lahat ng bahagi ng katawan ni Jesus Christ ay matagal na tayong patay.
Kaya nga walang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Walang kapangyarihan si Satan sa atin. Maaring dadapa lang tayo at masusugatan, pero ang anak ng Diyos bumabangon yan. Kung paano bumagsak din si Jesus Christ nung pinapasan niya ang cross, bumangon din siya. Walang anak ng Diyos na matatalo. Ulitin ko, walang anak ng Diyos ang natatalo. Kaya kung hindi nyo pa tinatanggap ang Holy Ghost o hindi pa kayo nababautisman, mag-isip-isip kayo. Dahil ang namatay lang sa krus sa kasama ni Jesus Christ ay yung mga tumanggap ng Holy Ghost at nabautisman sa tubig sa pangalan Jesus Christ at nagpapatuloy. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tanungin mo katabi mo, nabaptize ka ba ng Holy Ghost? Hindi ka pa anak ni Lord. Hindi, magtapatan na tayo dito. Bawal ang takot sa anak ng Diyos dahil wala ka maliligtas. Kawawa ang pamilya mo kung hindi pa naman nanampalataya sila. Ano bang tanong ko kanina? Baptize ka ba ng Holy Ghost? Sige, ulitin mo, nakalimutan ko na. Hindi pa, bakit? Kasi kung hindi pa, hindi ka anak ni Lord. Tapatan tayo. At kung hindi ka anak ni Lord, hindi ka kasama pa doon sa napako sa krus. At kung hindi ka kasama sa napako na krus, may kapangyarihan pa ba ang kasalanan sa'yo? Meron bang kapangyarihan ang kasalanan sa'yo? Meron. Meron. Bakit? Dahil hindi pa namatay. Wala pang namamatay. Dapat, kapatid, para mabayaran kasalanan ay dapat may mamatay. So, wala pang kasalanan mababayaran sa'yo. Kaya, dahil wala pang nagbabayad para sa'yo, ikaw mismo ang mamamatay sa kasalanan. Sinasabi ko ito, kapatid, hindi para ikaw mamatay na sa kasalanan mo. Sinasabi ko ito, kapatid, para we must do something about it. Dahil meron tayong powers, kapatid, tumalikod sa kasalanan. Amen, kapatid? Can you say, praise the Lord? Sa totoo lang, kapatid, we have that power indeed to resist Satan. Nasa yung power na yan, mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kapatid, habang hindi pa dumadating si Jesus Christ, remember, there will be trials, there will be troubles, there will be sicknesses, there will be hungers, there will be stripes, there will be division. May magtatampuhan, may mag-aalitan, may mag-aaway, may magugutom, meron magkakasakit habang tayo nasa mundong ito. But not until maranasan natin yan, hindi natin alam kung meron tayong kapangyarihan. Now, habang hindi pa dumadating si Jesus Christ, magpapatuloy ito. Magpapatuloy ito. Pero sa lahat ng mga anak ng Diyos dito, don't fear. Don't fear hunger. Don't fear trials. Maraming tao rito, hindi pa nagsusubok lumaban. Umaatras na. Paano mo makikita ang power ni Lord sa buhay mo? Gusto niyo ba magpatuloy ako? Baka may masaktan eh. Baka may magalit. Natalo sila because they did not try fighting dahil akala nila pababayaan sila ni Lord. Nabuhay muli si Jesus Christ. Ang kamatayan ay napagtagumpayan niya. Ano pa yung pinansyal na pangangailangan mo? Diyan kami kumikita, diyan kami nabubuhay. Nabubuhay ka nga dahil nakakain, ang iba naman mapapahamak. Kinakailan ko ba expound ito, kapatid? O naiintindihan na ninyo? Sino rito hindi nakakaintindi sa sinasabi ko, tasang kamay? Kumakain ka nga,
Nakakapag-aral kayo, tumataba kayo. Pero dahil sa mga trabaho nyo, o negosyo nyo, business nyo, marami nang napapahamak. Anong klaseng Kristiyano tayo kung Kristiyano mo sinasabi sarili mo? Mahal ko kayo, hindi pwedeng pabayaan ng Diyos ang mga taong susunod sa Kanya. Hindi niya pwedeng pabayaan. Pero kung ikaw natatakot, parang sinasabi mo kay Lord, wala akong tiwala sa'yo. Kahit hindi mo sinasabi, yun na rin ang pinapakita mo kay Lord, wala akong tiwala sa'yo. Dapat ko ipagpapatuloy itong negosyo ito, kahit ito'y mali. Dahil alam ko, Lord, hindi mo ako mapapakain, hindi mo ako mapupusog. Hindi mo ba alam yun na rin ang signal na binibigay mo kay Lord? So saan mo siya linalagay? Linalagay mo si Jesus Christ sa kahiyan. Then sisimba tayo sa linggo, sasabihin natin, I love you, Jesus. Linagay mo lang sa kahiyan, then sasabihin mo, Lord, linagay kayo sa kahiyan, pero mahal kita. Hello? Pwede ba natin i-worship si Lord? Christian, born again Christian, anak ng Diyos. Alam ang pagsubok na darating sa atin, kahit mahirap, kahit may mga galit na sa atin, stand sa pangako ni Lord. God won on the battle. Panalo ang Diyos. Matagal na siyang panalo. At dapat, dahil kasama ka sa pinako sa cross, dapat panalo ka rin. Hindi na ba nauunawaan yan? Sino-sino ritong malakas na inaakala mong malakas? Lahat lang tayo rito mahina. Brother Ariel, hindi ka mahina. Hindi lang natin ginamit yung kapangyarihan. Nasa'yo ang power. Nasa'yo ang power to become victorious. Hindi ka pinabayaan ni Lord na bahala ka lang dyan sa mundo. Consistent ang Diyos. Before He created men and women, He see to it na meron kompleto sila sa pangangailangan. Same thing is true. Nung lilikha ng Diyos ang church, tiniyak ng Diyos, may power ang church. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty. Hindi ka mahina, kapatid. Nasa'yo ang power, Sister Kay, kung alam mo lang yan. Resist Satan, and he will flee. Ang problema sa inyo, hindi nyo pa nga nasusubukan, sumusuko na agad kayo. Alam mo, Brother Bom, personal feeling ko lang ito. Hindi papayag si Lord na mamamatay ka na lamang. Claim mo lang yan. May gagawin ka. May aayusin ka pa. Personal conviction ka yan. Alam mo bakit? Dahil kung plano ni Lord, kunin si Bong noon pa eh. Sana naiintindihan mo rin yan, Eman. May mission kayong pamilya nyo. Gawin nyo lang. Gawin nyo lang. Makapangyarihan ang mga anak ng Diyos. Makapangyarihan ang mga anak ng Diyos. Makapangyarihan ang mga anak ng Diyos. Kaya marami mga Kristiyano, talunan. Talunan sila. Dahil nakalimutan nila, nakasama sila sa namatay sa krus at muling nabuhay. Ganyan din po nangyari sa Israel. Natakot sila. Kala nila, pababayaan sila ng Pangdiyos habang pumapasok sa Promised Land. Sino lang naging matapang? Dadalawa lang. Si Caleb at si Joshua. Kaya mga Joshua rito, pangatawan nyo naman. Huwag nyo sirain ang kapatid nyo na sa Bible na si Joshua. Matapang si Joshua. Matapang sa tama ha. Kasi maraming Joshua matapang sa mali.
Maging matapang tayo sa tama. Amen? 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 So they thought they were weak. Tulad ng katabi mo marahil, akala ng katabi mo mahina. Ngayon, Juliper, kala mo mahina ka? Hindi pala, di ba? Kala natin mahina tayo. Kala ni Satan mahina tayo. Sa kapurihan ng Diyos, more than 20 years na ang iglesyang ito. Naalala mo yan, Nelson? Daming galit sa atin noon, pinapalis tayo. Kala nila mahina ang church ni Lord. Ang payat-payat ko noon, ni walang pera pampagupit, akala nila mahina si Pastor Vic. Si Pastor Vic mismo mahina. Pero yung nasa loob ni Pastor Vic, hindi mahina yan. At yung nasa loob doon, hindi mahina yan. Malakas yan! Walang pwedeng tumalo dyan! Walang pwedeng tumalo sa inyo dahil ang nananahalan sa inyo ay makapangyarihan. Sabihin mo, ako yon. Sabihin mo, ako yon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yan. Kaya huwag ka lang takot. Huwag mo lang ilagay sa kahiyan si Lord. Itapon nyo yung marumi sa bahay nyo. Huwag nyo na ibenta yan. Ibuhos nyo na yan. Sulugin ang ninyo yan para makita nyo yung power ni Lord. Bago dumating ang time, mga anak nyo, walang respeto sa inyo. Hello? 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 Kanina may nung nakausap, sabi ko, sino ang mas gusto mong magalit sa'yo? Ang ibang tao o ang Diyos? Kanina lang may kausap ako, sino ang gusto mong magalit sa'yo? Kasi meron sa atin dito, kapatid, parang natatakot tayo may magtampo sa atin eh. Ako, graduate na ako noon. Graduate na ako dyan. Hindi ko na iniisip yung tampo nyo. Iniisip ko mabuksan ang isipan mo para makarating ka lang sa langit at magkita-kita tayo. Wala nang pakialam doon sa magagalit. Amen? Amen kayo? Ganyan din ba kayo? Ano, brother? Kaya ba? Hindi ka mahina, Brad. Mas mahirap kung ang Diyos magalit sa atin. Amen? 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 Can you say praise the Lord? Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kung nakikita mo ang sarili mo na namatay kasama ni Jesus Christ sa cross, you have that power. You have that power. At walang makakatalo sa'yo. At wag mong kalilimutan yan hanggang sa dumating si Jesus Christ. Kaya maraming namatay na. Sinong gustong mamatay na? Si Nelson yata gusto nagmamatay. Kaya mga pag-ibig, kung hindi tama yan, talikuran na ninyo yan, kapatid. Huwag kayo makipaglokohan. Huwag kayo makipaglokohan. Straight na tayo kay Lord. Amen? Huwag matigas ang ulo. Sabi mo, katabi mo, huwag matigas ang ulo. Alam nyo, mga kapatid, sa mga lalaki rito, magrespeto kayo sa babae. Huwag kayong playboy. Linalagay nyo sa kahihiyan si Jesus Christ. Kayo naman babae, huwag kayong playgirl na nagbibilang din kayo ng boyfriend. Ang laking kahihiyan yan kay Lord. Si Luz nga nakapagtitiis eh. Hindi, tapatan na tayo, kapatid. Sagasaan na natin, dapat sagasaan ngayon. Alam niyo, ang pinakamaganda sa kasalan, pagka kayo ihaharap sa dambana, malinis yung babae. Kaya ikaw lalaki, tulungan mo maproteksyonan yung babae.
Para pag humarap kayo sa dambana sa harapan ni Lord, malinis siya. Amen? Huwag kayo magmadali, mga babae. Huwag kayo magmaniwala sa kung ano-anong pinupost sa Facebook. Mas maganda time ni Lord, yung kasal. Time ni Lord, yung pag-aanak. Dahil yun ang pinaka-perfect time. Can you say amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Kung binata ang katabi mo, sabihin mo, huwag kang playboy. Kung babae at dalagang katabi mo, sabihin mo, huwag kang playgirl. At kung balo ang katabi mo, sabihin mo, tumigil ka na. Tanda-tanda mo na. Sabi mo sa katabi, kung balo katabi mo, ayan, Brother John, katabi mo balo, sabi mo, tumigil ka na. Matanda ka na. Alagaan mo na yung anak mo. Amen ba, Nerissa? Sangayon ka ba doon? Alagaan mo na yung anak mo at apo mo. Di ba? Days na eh. Matatanda na kung makiringking pa eh. Marami talaga pupunta ng impyerno. Palakpakan natin, Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kung ikaw titingin sa sarili mo lamang, ang makikita mo ang kapangyarihan ng demonyo. Brother Corno, sana maintindihan mo ito. Kung titignan mo yung sarili mo, yung feelings mo, emotions mo, yung kahinaan mo, karupukan mo, at isipin mo hindi mo kaya. Oy, makinig kayo, huwag kayong magdaldalan dyan. At sabihin mo, hindi ko kaya. Sasabihin mo, nako, baka mamamatay ako pag iniwanan ako. Baka magutom ako. Alam nyo, kung yun ang nakikita nyo sa sarili nyo, yung weaknesses nyo, ang nakikita nyo ang kapangyarihan ni Satan. Ako'y naniniwala, kapatid, kung hindi matigas ang puso ko sa tama, walang may pepresyo sa anak ko na magsisikap magbagong buhay. At iayos ang buhay nila. There are times we need to put pressure sa tao. Sana naiintindihan nyo yan. Kaya itong mga kabataan, medyo unti-unti nagbibigay ko ng pressure. Kaya sabi ko sa lahat, walang magpapatotoo sa inyo hanggang hindi nyo na-memorize ang Genesis hanggang Revelation. Masama ba yon? Masama ba yon? Alam nyo, yung linggo, ang gagwapo ng mga ito. Inisip ko, kanino kayo masampayan nagsungkit mga ito? Hindi, joke lang. Kaya ang ganda lang awit nila nung linggo, no? Ngayon, mga mukhang garbage collector sila. Hindi, joke lang. Sinasanay ko na sila sa akin para tumibay sila, para tumibay. So, pagka titignan mo ang sarili mo, what you will see is weaknesses. Defeat. At pagka nakikita mo yung kapatid, ang nakikita mo ay ang kapangyarihan ng kaaway. Naiintindihan niyo ba yan, mga kapatid? Naiintindihan niyo ba yan? Pwede ba natin palakpakan mo natin, Panginoon? Pero kung nakikita mo ang sarili mo sa side ni Lord, ang maiisip mo, hindi ka mag-isa sa labanan, sister. May kasama ka. At sino ang kasama mo? Ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga may awit eh. Siya ang kublihan ko na hindi nagbabago sa pagluha ko naroon balikat mo. Kapatid, yes, there will be trials. Pero sa bawat trials lang yan, mas lalo mo makikilala ang Panginoon. John 6:57, kung paanong sinugo ako ng amang buhay,
at ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Gayon din naman ang kumakain sa akin, siya'y namay mabubuhay dahil sa akin. Kita niyo kapatid, pagka nagpa-partake tayo ng communion, kinakain natin ang tinapay, na ang tinapay ay walang iba kundi ang katawan ni Jesus Christ. Na walang iba kundi ang church, na kung siya ang ulo. Ano ang pangako ng ating Panginoong Kristo? Tayo ay mabubuhay din dahil sa Kanya. Ganong kaimportante ang communion, hindi nyo ba alam? Ganong kaimportante ang nagiging bahagi ng totoong church ni Jesus Christ, tulad ng sa sanctuary church. Dahil kasama tayo sa pinako sa cross. Siya po ang tinapay na nagmula sa langit. At pagka kinain po natin yung tinapay na yan, ay mistulang kinakain din natin ang kanyang katawan. At kung ano ang meron kay Kristo, hindi nyo ba alam, yan din ay nasa loob mo? Dahil kinain mo na ang kanyang katawan, pumasok na sa loob mo. Kaya kung anumang power na ay Jesus Christ, ay hindi ito panglabas mo lamang, kundi mismo na sa loob mo. Kaya huwag mong sasayangin yan. May power ka, kapatid! Mahina yung amen na yan. May kapangyarihan ka, kapatid. At habang kinakain mo yan, magpapatuloy yung kapangyarihan na yan sa'yo. Hindi ka mahina, kapatid. Can you say, praise the Lord? So whatever is in Jesus Christ, ayan din ay nasa atin. Mga kapatid, sa mga nagtatrabaho rito o sa mga nagnenegosyo, nakakapagod ba, kapatid, ang pagtatrabaho? Meron ba kayo kilala mga tao dahil sa pagod ay hindi na nakakapunta sa church? Ha? Pero, nakarinig ba kayo, kapatid, na dahil napagod sa church, hindi nakapasok ng trabaho ng Lunes? Nakarinig ba kayo niyan? Malabo, di ba? Pero marami kang marinig, napagod akong Sabado, sakit. Hindi ako makapunta sa church. Napagod ako ng Sunday, pagod na pagod ako. Boss, hindi mo na ako makakapasok. Malabo yun. Hello? Hello? Napakaliit ang tingin mo sa church, kaibigan, kapatid, anak. Kung minamaliit mo ang church at kaya-kaya mo mag-miss ang church, something is wrong sa'yo. Hindi mo alam kung anong natatanggap mo o natanggap mo na, kung sakaling natanggap mo na. Masyado tayo nagbibigay effort sa mga trabaho natin kaysa effort sa pagbibigay sa ating Pang-Diyos. May mga tao, kapatid, siguro ngayon, dahil marami pa rin ang mga wala. Actually, kapatid, overflowing na tayo kung kompleto tayo parate. Kaya nga, nananalangin kami, Lord, bigger space. O dili kaya makabilin tayo mas malaking lupa, o dili kaya magdalawang service tayo. Kaso hindi pa ready yung second team ng mga musicians eh. Marami ang nakaupo lang sa bahay, walang ginagawa, dahil pagod sila nung Sabado. Pagod sila ng Sabado. Ang tanong ko sa inyo, yung mga napagod sa isang linggo na pagtatrabaho, Lunes hanggang Sabado, at dahil wala sila rito dahil pagod, sa palagay mo kayo sa Lunes, a-absent sila sa work? Malabo yan. Tama po ba, kapatid? Malabo yan. Ang Biblia nagsasabi, let's make our calling sigurado.
tiyakin mo ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Huwag nating kakaligtaan ang bawat pagtitipon tulad ng mga ugali ng iba. Totoo lang talaga, may mga kunwari Kristiyano, ugali nila i-miss ang church dahil sa ibang bagay. Wala nang pinaka-importante kundi ang gawain ng Pang-Diyos. Can you say amen? Matthew 6:3, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, pangako ni Lord yan. Mangangako ba siya na hindi niya tutuparin? Malabo yan. Tutuparin ng ating Pang-Diyos yan. Can we say amen? Mga kapatid, sa darating na linggo, after itong Sunday na to, tiyak may labanan mangyayari. May battles, may tukso, hindi naman mawawala yan eh. Tama ba? Paglabas mo lang sa bahay may tukso na eh. Minsan sa loob ng bahay, may tukso na eh. Tama? Tama kapatid? Pero, pagka humarap ka ulit sa demonyo mamaya, paglabas mo, yung unang makikita mo, maring demonyo yan. Pikit ka. Yung unang makikita mo, kapatiran yan. Huwag mong kalilimutan, united ka kay Lord. Patay ka na. Can you say amen? Kaya pagka may pagsubok darating, anumang klaseng pagsubok, hirap man, patungkol sa pera, patungkol sa love life, no? Sabi mo sarili mo, patay na ako. Patay na ako. Patay na ako. Amen, kapatid? Pag darating yung problema, pag darating pagsubok, darating yung pasaway na anak, hindi ka mapagsalita sa mga pasaway na anak, sabihin mo, patay na ako. Patay na ako. Hindi dapat matatakot. Hindi dapat mahiya. Amen, kapatid? Totoo ang sinasabi ko patungkol ito sa mga anak ni Lord. Dahil pinako na tayo sa krus. Pinako na tayo sa krus. Can we say amen? Lahat nga magsabi, patay na ako. Patay na ako. Patay na ako. Patay na ako. Kaya wala nang epekto sa ating mga problema. Amen? Can you praise the Lord? Yung kwentuhan namin kahapon, sino ba yung kasama ko mga matataba kahapon? Si Jenny, si Lita, si Janet. Tapos meron kaming payat na kasama si Donna. O, anong sabi ni Jenny? O, kita nyo kami, patawa-tawa lang kami kahit maraming problema, maraming pagsubok. Di ba, Donna? Di ba? Sa mga anak ng Diyos, wala na tayong hingahan ng sama ng loob. Wala na hingahan ng tampo. Amen, kapatid? Wala na, sabi mo sa sarili mo, patay na ako. Wala na. Hindi, manhid na ako. Dahil patay na tayo. Can you say, praise the Lord? Pag renebuke ka ni pastor, okay lang, pastor. Patay na ako sa feelings. Hindi na ako magtatampo sa'yo. Pinagalitan ka ng parents mo, okay lang. Patay na ako. Iniwanan ka lang girlfriend mo, boyfriend mo, okay lang. Okay lang. At least, makakahanap na ako ng totoong Kristiyano. Amen? Alam nyo, sa totoo lang, mas gusto ko ang mga papangasawa nyo tiga dito rin. Sa totoo lang. At least, nakakasiguro kayo, nagkakaalaman na tayo. Kasi mga iba-ibang church na ako, hindi ka sigurado dyan. Kahit Kristiyano pa yung sinasabi mo, mas sigurado. Tandaan mo kung ikaw lalaki. Buksan mo isipan mo. Huwag mo isipin yung boyfriend mo, yung girlfriend yun na yung talaga. Seek mo pa rin yung will ni Lord. Kung talagang gusto mo maging magandang future mo. Tanda mo kung babae yung girlfriend mo. Mali. Alam nyo ba, kapatid? Okay, maaga pa naman. May mga ibang babae, hindi na maintindihan bakit mo sinasaway na huwag makipagbarkada sa bakla. Pagbawalan yung mga anak nyo, huwag sila magkaroon barkadang bakla. Kasi iba ugali ng bakla. Baka mahawaan sila. Amen? Ganon din naman, yung mga lalaki. Pagsabihan nyo, huwag sila magkakaroon ng mga barkada ng mga tomboy.
Dahil iba ugali ng mga tomboy, mahahawaan sila. Kaya nakakaintindihan na tayo, kapatid. Balikan natin yung sinabi ko sa inyo kanina. Tandaan nyo, yung mga papangasawa nyo, magiging tatay o nanay ng anak nyo. Gusto nyo ba yung mga papangasawa nyo o magiging magulang ng anak mo ay malamig kay Lord? O compromiser? O walang Holy Ghost? O walang takot sa ating Panginoon? Yung bang gusto nyo, kapatid? Sa mga mahilig ma-in love dito, poste lang dadamitan mo, paliligawan na. Bago ka mangligaw ng babae, isipin mo, ito ba ang magiging magulang ng anak ko, maging anak ko? Yung kagad isip, hindi yung, ay, matutuwa mga barkada ko, maganda kasama ko, gwapo kasama ko. Mababaw ka, kapatid, sa pag-ibig mo. Mababaw ka. Hello? To close, sa Ephesians 1:20-23, na kaniyang ginawa kay Kristo nang ito'y kaniyang buhaying mag-uli sa mga patay, ay pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kaibabaw-bawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na pinangungusap, hindi lamang sa sanglibutan ito, kundi naman sa darating. Next. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Next, na siyang katawan niya, nakapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat. And Ephesians 2:5-6, bagamat tayo'y mga patay, sino mga namatay kasama ni Jesus Christ? Tayo, amen. Taas ang kamay. Be recognized para makita ni Satan, anak kayo ni Lord. Dahil, para panalo na tayo. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. 6. At tayo'y binangong kalapit niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. The keyword, kasama. Mula sa unang mga verses na binasa natin, Jesus Christ placed everything under His foot. Kaya kung ikaw anak ng Diyos, lahat ng nilagay ni Jesus Christ sa ilalim ng paa niya, ay yun din na sa ilalim ng paa mo. Hindi nyo ba alam yan, kapatid? Nothing can harm you, nor power in earth or in hell can ever hurt ang anak ng Diyos. Hindi nyo ba alam, kapatid, pati kulam, kung may Holy Ghost ka, hindi ka natatabla ng kulam? Wala na. Magsasawa lang ang mangkukulam sa'yo. Mauubos lang yung pera na magpapakulam sa'yo. May powers tayo. May powers tayo, Danny. Kaya huwag ka na malungkot. May kapangyarihan tayo. Mga young people dito na maya't maya bumabagsak, hindi kayo makamove on. Hindi mo kasi ginagamit ang power Lord dahil hindi mo diniscern yung body ni Jesus Christ. Nakasama ka. Panalo tayo parate. Panalo tayo parate. Panalo tayo parate.